Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang pag-iingat sa sarili at pagmamalasakit sa kapwa, paalala po na palaging magsuot ng face mask, magdala ng sariling alkohol at sanayin ang physical distancing, 6 feet ang layo sa katabi. Hindi po muna maghawak ng kamay sa ama namin at hindi rin po muna mag-shake hands o magbeso-beso sa pagbati ng kapayapaan. Sa pagtanggap ng communion, ang priest-presider na magsasabi ng katawan ni Kristo at sasagot ang lahat ng amen. Ito ay gagawin ng priest-presider matapos ang consecration. At sa pagtanggap ng communion, hindi na magsasalita ang pari o ang lay minister. Sa palad lamang po tatanggapin ang communion. Para sa maayos sa pagpila sa communion, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa communion. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang araw kung saan ang exit matapos ang communion. Para sa maayos na paglabas ng simbahan, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters and collectors kung kailan po lalabas ng simbahan. Inaasahan po ang pagsunod, pakikiisa at pakikipagtulungan ng lahat para sa maayos at solemn na pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat.
Muli magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating Kura Paroko at Rektor, Reverend Father Andy Ortegalin. Tatayo po. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po. Maririnig natin ang mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayanang bihag sa Babilonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasa salamin sa ating Ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at patayin ang mga bakukakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng Paskol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ating pong ikalawang pagbasa, lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayo maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag niyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakang iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangit ay biglang magpaparang na parang may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad.
Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italagana ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban samantalang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tadayin po ang lahat bilang parangal sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Daan ang poong nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na Panginoon. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat.
Nasa ikalawang linggo na po tayo sa panahon ng Adbyento. Alam naman natin ng salitang Adbyento ang kahulugan pagdating. Atin muling gugunitain at ipagdiriwang ang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng kapanganakan sa Kanya. At sa pagdating ng kapanganakan ni Jesus, pinapaalala ng mga pagbasa, lalo na ng Ebanghelyo, ang patuloy nating paghahanda. Paano po ba ipaghanda ang pagdating ni Jesus? Dalawang bagay na simbigyan pansin sa Ebanghelyo. Una, binabanggit si Juan Bautista bilang tagapaghatid. John the Baptist as a messenger. Subalit, hindi lang si Juan Bautista ang tagapaghatid. Lahat tayong binyagan, we are all called and invited to be messengers, to bring the message about Jesus. Ipaalam sa iba na may Diyos. Ipaalam sa iba na muling gugunitain ng kapanganakan ng Diyos sa mundo. Lalo pat sa panahon natin, sunod-sunod ang mga tila baga trahedya. Natural calamities, man-made calamities, and other tragedies. Yung pandemya, yung bagyong sunod-sunod, patuloy pa rin ang patayan, ang nakawan, kawalan ng trabaho, karamdaman, maraming namamatay. Sa panahong ito, magandang ipaalala, sa kabila ng mga hindi ka nais-nais sa pangyayari, huwag natin kakalimutan, meron tayong Diyos. In the midst of all these troubles, let us not forget that we have a God in our midst. Pag nakalimutan ng tao ang Diyos, it may lead to desperation. Wala nang pag-asa. Wala ka nang tatakbuhan. Pag nakalimutan ng tao na walang Diyos, wala ka nang tatakbuhan. Pwede kang gumawa ng hindi maganda sa sarili mo at sa iba. Kaya pinapaalala, lalo ng Ebanghelyo, kung si Juan Bautista ay tagapaghatid, tayo din bilang mga binyagan, inaanyayahan na maging tagapaghatid din. Spread the good news, not the fake news. Spread goodness and kindness, not evil. Kahapon bago ako magmisa, kausap ko yung isang pari namin dito. At sabi niya, sa Facebook daw niya, pinost niya yung mga ginagawa naming feeding, may nag-comment na hindi maganda. Sabi ko na lang sa kanya, hayaan mo na. At least may ginagawa tayo. At kailangan nating ilagay sa Facebook para alam ng mga nagbibigay na nakakarating yung binibigay nila para sa tao. Kaya sabi ko siya, hayaan mo na. Huwag mo nang patulan. Kailangan natin i-post para alam ng mga tumutulong na nakakarating. And to spread the good news. Good vibes. Meron palang kabutihan kahit maraming mga trahedya. Meron palang Diyos kahit na maraming nangyaring hindi maganda. Let us be messengers of good news. Let us be messengers of Jesus. Kahit napapagod, kahit kinakapos, kahit nanghihina, let us give hope to others. Magdala. Pinuntahan ko ang isang pari sa probinsya.
Sabi niya, walang-wala ako eh. Yung alkansya ko, dinudukot ko na. May para meron akong panggastos. Kwento sa akin ng kaibigan kong pare, pati alkansya ko, dinudukot ko na. Saan ako mapagkunan? Ano gagawin mo? Aabutan mo kahit papano. In our own little way, let us be messengers of God. Telling others, reminding others that we have a God in our midst. Meron tayong Diyos. And it will bring hope. Not desperation, but hope. Yan ang isa pong aral at magandang paalala sa atin. Di lang si Juan Bautista ang tagapaghatid. Di lang mga pari ang tagapaghatid. Di lang mga obispo, madre at santo papa. Lahat kayong binyagan sa inyong munting pamamaraan. Maliit man o malaki ang mahalaga. Patuloy tayong mga tagapaghatid ng mabuting balita. Pangalawa po, ang isang magandang paghahanda ay binabanggit sa Ebanghelyo. Ang sigaw ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Ituwid ang landas. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Not only to be messengers, but to be worthy messengers. Anong ibig sabihin ng ituwid, pagsisihan? Ito po naghahanda tayo para sa Pasko, kapanganakan ni Kristo. Ang isang magandang gawin, to remove the obstacles. Remove the obstacles, mga balakid. Taon-taon, ginugunitan natin pinagdiriwang ang Pasko. Dumating ang Pasko, pagod tayo. Lumipas ang Pasko, parang dumaan lang, pagod ang tao. Baka maraming balakid. Obstacles. Instead of being strengthened and renewed, revitalized, pagod tayo. Ang kapanganakan ni Kristo ay ang pagpasok niya sa mundo. Ang kapanganakan ni Kristo, pagpasok niya sa buhay ng tao. Kung napagod tayo at parang dumaan lang ang Pasko, baka hindi nakapasok si Kristo sa buhay ng tao? Remove the obstacles, ang mga balakid na maghahadlang sa pagpasok ni Kristo. Focus on Jesus. Avoiding occasions of sin and sin itself. Marami tayong iniisip. Ano kaya magandang ibigay din sa taong ito? Ano kaya magandang kainin? Ano kaya magandang bilhin? Ano kaya magandang gawin? Saan pwede pumunta? Marami. Gumugulo sa isip natin. Saan nakukuha pang regalo? Saan nakukuha pang handa? Maraming gumugulo sa isipan natin. Pangalawang linggo na ng Adbyento. Ang Adbyento, 4 na linggo lamang. Pangalawang linggo na ngayon. Napakabilis ng panahon. Next week, halos magsisimula na ang simbang gabi. Dati mamalan, Pasko na. Parang lilipas na naman ang Pasko. Ang Pasko dapat nagpapalakas sa buhay ng tao. Sapagkat yan ang pagpasok ng Diyos sa mundo, sa buhay ng tao. Baka maraming balakid, obstacles. Alisin natin para maging karapat-dapat tayo sa pagdating. At ipagdasal po natin ang biyayang yan. We pray for that grace. May Jesus help us remove the obstacles that hinder us in receiving Jesus. Pagdasal po natin ang biyayang yan. Ang dalawang
magandang paghahanda. Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari, ipaalam na may Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. At pangalawa, maging karapat-dapat ng tagapaghatid. Naging karapat-dapat na tagapaghatid. Hilingin natin na alisin ng Diyos ang mga balakid kung para siya ay makapasok ng lubusan. Pangatlo po, ang linggong ito tinatawag na National Handicap Sunday. Yan ang ating pinagdiriwang ngayong linggo. Ang tawag natin sa mga physically challenged and mentally challenged ay PWD, Persons with Disabilities. Masakit pakinggan ang taong may kapansanan, may kakulangan. Pero ang tawag sa kanila, ang tamang tawag ay physically challenged. Kasi challenge sa kanila. Kung wala kang paa, challenge sa iyo na maglakad, gumapang. And mentally challenged. Sabi nung isang nanay, pinagalitan ako, hindi po siya special child. Slow learner ang tawag po sa kanya. Ano man ang tawag sa kanila, sila ay binibigyan ng pansin ngayong linggo. Marami akong karanasan sa PWD sapagkat more than 10 years ago, nag-organisa kami ng grupo sa Mandaluyong. Hindi ko sila tinatawag na PWD. Ang tinawag ko sa kanila, PWDA. It means persons with different abilities. Pag napilayan tayo, hindi tayo maglakad ng isang paa. Pero yung mga taong physically challenged, natural sa kanila na walang paa. Pag tayo napuwing, hindi tayo makakita, malaki ang ating pangamba. Pero yung mga walang paningin, normal na maglakad na may tungkod lang. Yung mga bulag, hindi nakakabasa through ginagamit ang braille. Yung hinawakan nila braille. Pero tayo, wala lang ilaw, hindi na makapagbasa. They have different abilities. Yung mga hearing impaired, deaf and mute, they cannot speak to communicate, but they use their fingers and hands to communicate. And they are able to communicate clearly. Tayo hindi. Tayo hindi. They are persons with different abilities. Malapit sila sa akin sapagkat kami ang nag-organisa, nagsimula nung pangkat ng grupo doon sa Mandaluyong. Dahil ngayong pandemic, wala siguro Christmas party. Pero mula noon, every year, daan-daan, hundreds of persons with disabilities ang nag-iipon-ipon every year, every December. At ang isang memorable na karanasan ko, hindi ko makakalimutan. Dati po, ako'y nagpapakumpisal sa mga deaf and mute. Nagpapakumpisal ako sa mga hearing impaired. Ang isa pang hindi ko makakalimutan, minsan, ako ay nagkasal sa lalaki at babae, pipi at bingi, hearing impaired. Nakapagkasal na ako ng yan. Both of them are hearing impaired. Hindi makamagsalita, hindi makarinig. At magandang paalala sa atin na baka may mga pagkakataon
we discriminate. Ikinakahiya natin kung may kamag-anak man na merong kapansanan. No. Mas kailangan nila ang pagkalinga. Mas kailangan nilang ipagtanggol. Mas kailangan nila ang pag-unawa. Mas kailangan nila ang pagmamahal. National Handicap Sunday. At baka kuminsan, kahit na tayo normal ang katawan, baka kuminsan tayo ang may pagkukulang. Tayo ang may kulang. Kung ano man pagkukulang ng iba, dapat siyang ating pinupunuan. Magsitayo pong lahat. At sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon ng ating kasaysayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masilayan nawa ng mga kapatid nating yumao ang kaningningang walang hanggan ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang anibersaryo at kaarawan, lalo na sina Robert Go, Bibinda Andanar, Jillian Soto, Maria Ariana Lee, Myla Potato. Gayon din para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, sama sina Brother Rolly Padawan, Pancho Merandilla, Dr. Nat Cabarles, Mother Maria, at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama, Ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa.
siyang nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang panghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Sa Diyos ng inyong puso at diwa, tinasa namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga angheleng isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, dulod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang
kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin.
Isama kami sa lahat ng masama. Gihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kay gulong ng mundo, hirap sa kulang at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Salibin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo,
iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Dakilang kapistahan ng kalininisang paglilihi kay Maria. Inaanyayahan po ang lahat sa Triduum Novena para sa dakilang kapistahan ng kalininisang paglilihi kay Maria na nagsimula ng ika-5 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Disyembre sa ganap na alas 12:15 ng hapon. Sa ika-8 ng Disyembre, dakilang kapistahan ng kalininisang paglilihi kay Maria, Holiday of Obligation. Ang mga oras po ng misa ay ika-7 ng umaga, 12:50 ng tanghali at alas 5 ng hapon. Simbang gabi. Magkakaroon po tayo ng anticipated simbang gabi sa ika-15 ng Disyembre hanggang sa ika-23 ng Disyembre, ganap na alas 8 ng gabi, at ang simbang gabi sa ika-16 ng Disyembre hanggang sa ika-24 ng Disyembre ay ganap na alas 4 ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga. Wala pong misa ng alas 7 ng umaga sa Disyembre 16 hanggang 24. Bagamat mayroon pa rin tayong ika-5 ng hapong misa sa araw ng Sabado at Linggo. Pamaskong handog. Muli po ay magkakaroon tayo ng taunang Christmas Project, Timba ng Pagmamahal, handog ng poong may kapal. Isang pamilya ang maaari ninyong mabiyayaan ng grocery items sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan o sa parish office. Maraming salamat. Magsiluhod po. Let us pray the prayer to the Immaculate Conception, prayer on the second day of our Triduum. O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary did prepare a worthy dwelling place for your Son, we beseech you that as by the foreseen death of this your Son, you did preserve her from all stain, so too you would permit us, purified through her intercession, to come unto you. O Mary, conceived without sin, we humbly beseech you from the bottom of our heart to intercede for us with your divine Son, and ask that we be granted the favor for which we now plead. O Mary, Mother of Christ, you had influence with your divine Son while upon this earth. You have the same influence now in heaven. Pray for us and obtain for us from him the granting of my petition to the same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God, world without end. Amen. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming magmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa, gayon din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating Facebook page. At gayon din, please subscribe sa ating YouTube channel. No? At patuloy niyo pong suportahan ang ating taon-taong gift giving, yung timba ng pagmamahal. Ginagawa natin ito every year. Salamat po sa mga sumuporta at sa mga susuporta, maraming salamat po sa inyo. Yung pong schedule ng simbang gabi at Pasko, ipapaskil po namin sa main entrance, Dolbicod, at maglalagay po kami ng tarpaulin para alam nyo ang ating schedule. Sumayin nyo ang Panginoon At sumayin niyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling sa ating pagdaraanan at paglilingkod sa Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat.